Samantala, ang text line po naman ay 0977-342-1644. Sabayan po tayong napapanood at napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming. Wala kayo ibang dapat gawin kundi i-type lamang ang www.ustream.tv/channel/8trymedia. Yung pong 8 dyan ay number. Katulad din po yan ng Instagram account at 8Try Media Broadcasting Network. Sa Twitter po at 8Try Media. Puro number po yun, yung 8. At sa Facebook naman natin, ito ho, word ito, 8Try Media Broadcasting. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito? Samahan po ninyo kami hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng palatuntunang hataw sa balita at komentaryo. Limang minuto po ating oras, makalipas ang alas 9. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Nag-usap daw po si Kwan, nag-usap si Marojas at saka si Grace po. At inalok na raw po na formal o verbally. Hindi formal kasi formal may ano yun eh. May seremonya. May dokumento. Diba? May ceremony, may ritual, di ba? Baka ganun ang gusto ni Grace po, yung may ritual. Di ba? May sumpaan pa yun. Yung mga kwan. Sumpa. Ngayon, ang sabi po naman ni Grace po, wag niyo na akong antayin. Di ba? Marami ka naman pagpipilian. Pero hindi raw, ang daming kalechian eh. Ito sinasabi natin eh. Ha? Kesiendo, marami ka naman pagpipilian, don't wait for me. Yan ang sabi ni Po. Parang lang Parang aldab. Parang kanta lang. Oo. Ito si Maroas naman, ang kanta naman niya, Right Here Waiting. Parang parang kalye-serye din no? Ito Dalawa kanta niya teleserye sa eleksyon electionary Right Here Waiting tsaka Right Here Waiting. Ganon? Ganyan ang mga kanta ngayon ha? Parang nandiligaw na binabasted na siya Porsigido pa rin. Lang. Marami naman dyan Yun. Na ako. Yan. Pero final kaya yun. Alam mo naman si Grace, paiba-iba Ang daming Hindi, sabi niya kasi kahapon, napanood ko, diretsahan daw sila ni Mar, sabi daw niya, sa'yo may tiwala ako. Pero pag nakatalikod kasi ako, inaatake ko ng mga tauhan mo, mga kapartido mo. Hindi. Ibig sabihin, duda siya, kaya hindi siya pumapayag. Sinabi nga niya, di ba? Tayo naman nag-uusapaan niya. Maganda naman ang usapan natin. Pero may mga bata ka na tinitira ko ng patalikod. Kasi nga naman, masama kung patalikod. Ayaw niya ng patalikod. Gusto niya paharap. Gusto niya dun sa masarap. Stay Juan, ano ba ang sinasabi nun? Ano ba ibig sabihin niyang tinitira siya? Sabi, kasi sa diba, likod. Pinatraidor siya. Pinatraidor siya. Dahil diba yung Rizalito David, may balita na... Hindi, kahit naman ikaw gusto mo tirahin ka sa harap eh. Yung harapan, humarap ka. Diretsahan nga daw. Tumitira ka ng patalikod, di ba? Para kang si Andi Bale. Balik tayo kay Grace po. Ano sabi? Kasi di ba yung Rizalito, hindi naman niya sinabi, pero may mga umuugong na itong David na nagpapadisqualify sa kanya. Ginamit. Pinopondohan daw ng isang USEC ng DILG, di ba sabi? USEC? USEC Sino ba yun? Hindi ko alam kung anong pangalan. Mga never heard yung USEC dyan eh. Ngayon ko lang di nakabisado mga opisyal sa gobyerno. Ang dami ko ng administrasyon na pinagdaanan. Nakabisado mo Kabisado ko, pati USEC, pati mga deputy administrator, mga directors, commissioners.
Ito lang hindi ko kabisado eh. Walang kakwenta-kwenta eh. Wala bang Oo. dating? Wala eh. Wala po eh. Mga kaibigan. Ngayon, yan sa madalit sabi, kay tumakbo si Po at hindi, lumalakas po si Duterte. Oo. Yan ang katotohanan. Na hindi po nila pwedeng ibaliwalain. Kung yan ibinabaliwala sa survey, survey lang ho kasi yun. Kasi hindi naman totoo yan eh. Yan survey, unang-una. Ito, taong bayan na nagpapatakbo kay Duterte. Matandaan mo ito. Bibigyan ko kayo ng example sa Maynila. Noong 2007, na unang tumakbo para makabalik na mayor si Lim sa Maynila, ang kalaban niya noon, yung anak ni Atienza, si Ali. Dahil tapos na term ni Atienza noon, di ba? Ngayon, di ba nanalo doon si Mayor Lim sa eleksyon na yun, 2007. Kaya siya nakabalik na alkalde. Pero, ang resulta po nung halala na yun, kung hindi kayo malilimutin ito, ang ang nagiresulta ng halala no, nanalo si Lim, ito'y sa kabila na lahat ng political leaders at saka mga barangay officials hawak ng pamilya ni Atienza. Kasi last term ni Atienza yun eh. Oo. Hawak niya pa ang resources ng City Hall eh. Alam mo naman si Atienza, ginagamit niya sa sa politika yung yung resources nung opisina niya, di ba? Oh. Ngayon, ginamit nila yan. Ultimong yung anak niyang isa, di ba, si Pagong, si Kim. Sakim Atienza. Kim. Tumakbo rin yun eh. Talo yun eh. Congressman ang tinakbuhan nun eh. Talo. Ngayon ito ilang boto, nanalo si Mayor Lim noon, landslide, dinadaya pa nga eh. Oo. Hindi ba yun yung matandaan ninyo, pinasok ni Mayor Lim yung Ispakol, doon sa Rizal Memorial, na ang may-ari, tuta dati ni Atienza na lumipat na ngayon kay Plander Estrada, yung si Leche Borromeo. Oo. Siya may-ari no, Manileño Ispa. Hating gabi, nung malamang isinasagawa ang dayaan Nako. doon sa loob ng ISPA na yun, sapagkat yung previous elections, doon din minamasahe yung boto eh. Hindi yung ipaamin na masahe doon sa ISPA na yun eh. Yung election return na dinadala doon, imbes sa Ninoy Aquino Stadium dalin, Oo. Doon ang canvassing eh. doon po dinadala yung ER ng mga teacher. Kasama ng mga kung sino-sino doon, ibababaro, no? Sa madalit sabi po, bumangon si Mayor Lim noon, natutulog, at nung mabalitaan pumunta mag-isa ro, sumakay ng taxi. Minggigil. Tinadyakan yung pinto, at doon tumambad ang malaking pandarayang isinasagawa. Kaya wala na po nangyari. Natigil yung kalokohan nila. Ngayon, ito, nanalo si Mayor Lim doon. Sumunod na eleksyon, 2010. Kalaban na ni Mayor Lim, presidential yun magkalaban na si Mayor Lim at si Erap. Hindi siya pagka-alkalde. Sa politika, naghiwalay na ng landas. Bakit? Ang kandidato ni Mayor Lim noon, si Pinoy. Di ba? Ang kandidato naman, ang kalaban niya, si Lito Atienza. Si Erap Estrada. Ang resulta ng eleksyon na yon, si Noynoy nanalo ng mga 80,000 ang lamang. Ang laki, no? Kay Erap Estrada sa Maynila. Sa Maynila, 80,000 ang nilamang ni Pinoy kay Estrada. At si Mayor Lim naman, nilamangan si Atienza ng mahigit 200,000. 280,000 yata. Yun po'y sa kabila ng katotohanan, hawak ni Atienza ulit
ang mga barangay sa Maynila. At hawak din ni Atienza yung mga konsihal na tumulong sa kandidatura ng anak niya nung 2010. dahil 2007. dahil mga ano yan mga tuta ni Atienza nung una yan Oo. Hindi ba? Kaya ang sinuportahan din nila nung tapos na term ni Atienza, yun ding anak ni Atienza. Yan sila Marlon Lacson, yung mga naghaharing uri ngayon na nagnanakaw ngayon sa City Hall ng Maynila. Yung kasabwat ni Erap sa paggawa ng kwarta at saka ni Isko Moreno. Yang sila isip na yan, lahat yan. Iilan ang konsihal lang ni Mayor Lim no, siguro wala pang 5. Ha? Ngayon, ito po, noong 2010 election, ang laki ng nilamang ni Lim sa kabila nga po ng katotohanan na pinagtulungan siya ng lahat ng political leader sa Maynila at saka lahat ng religious organization. Tulong-tulong yan. Gaano kalaki nilamang ni Mayor Lim kay Atienza? Kay Lito Atienza? Oo. 200 plus Ang laki. Overwhelming. Landslide. Ngayon, sumunod na eleksyon. Si Erap na ang kalaban ni Mayor Lim. Oo. Ganun pa rin ang sitwasyon. Lahat ng barangay nabayaran. Di ba? Binili lahat ni Erap yan. Nagtulong-tulong. Noong 2010, hindi niya kalaban si Isko. Hindi. Ha? Kaya noong 2013, kalaban niya na ito. Ibig sabihin, kasama na ni Erap si Isko Moreno. At kasama rin nila lahat ng konsihal na naging tuta ni Atienza. Na dating kalaban din ni Isko Moreno pero nagkaisa sila para maibagsak nila si Lim na sa eleksyon, nagtulong-tulong sila. Nabayaran lahat ng ng mga barangay captain, mga barangay official. Pagkatapos yung pong yung mga tao binili pa binayaran. Oo, bayad. Meron nung gabi pa lang nilagyan na ng tinta, binayaran para hindi na bumoto sa araw ng eleksyon. Sa madalit sabi, religious organization, ibinoto rin si Erap. Oo. Lahat yan, ha? Ano naging resulta ng eleksyon? Ilan ang nilamang ni Erap? Si Erap na ito, na tinulungan ni Isko at saka ng mga konsyal, na mga political leaders, yan sila Tado Bagatsing. Lahat yan, kay Erap yan. Ilan ang lamang ni Erap? Late lang. 30 mil. Nako po. 30 mil ho, mga kaibigan. No? Magkano ginasta ni Erap dyan? Ang laki. Bilyon. Mahigit 1 bilyon. Nako. Yan ang pinagyayabang nung apo niya na nag-aaral sa Green Hills. After election, maraming nakarinig. Sabi, kumustahan niya ang lolo mo? Mainit nga lagi ulo ng lolo ko Galit nga bakit? Kasi mahigit 1 bilyon ang ginastos niya. 30 mil lang ang lamang. Nako. Eto, alam mo ba noong 2010 election sa Maynila, itong pinag-uusapan natin, ito'y halimbawa lang, hindi dahil sa gusto nating purihin si Lim o kaya banata natin si Erap. Oo. Ito ay makakapagbukas ng isip ng mga butante. Tama. Magkakaroon tayo ng aral sa mga pangyayari. Di ba leksyon yan, yung mga pangyayari? Oo. Leksyon sa tao yan bagay ba bali ba Si Erap na nga nagsasabi ngayon na hindi pa naimbento ang pagsisisi sa una. Laging sa huli yan. Di ba? Kaya siya Kaya abusado. lokohin mo ang tao, Oo, sa una. sa huli naman magsisisi yan Oo. At least Hindi. nangyari, Magagawa mo muna yung gusto mong gawin laban sa kanila. Oo. mananakawan mo na sila. Mapagsasamantala, magagahasa mo muna yan bago magsisi yan. Tama. Di ba?
Nung sinabing gagasain ka no, nung lasenggong yon, na convicted plunderer. Hindi ka naniwala eh. Di ba? Kasi nga wala pang pagsisisi sa una. Di ba? Katwirang gago. Isipin mo, nasa banig na kayo, panahon ni Lim, katakot-takot ang pinatayo ni Mayor Lim na ospital, ginawang 6. Pinatakbo lahat yan, libre, para maserbisyuhan ang lahat ng mga mamamayan sa lungsod ng Maynila. Bakit? Alam ni Lim napakahirap ng merong magkakasakit. Walang pera. Lalo na wala kang pampagamot, di ba? Tama. Ngayon, di yun na nga. 2010 nga, kanina pinag-uusapan natin. Isa sa tumakbo noong 2010 si General Abilino Rason. Mabuting tao sana yun, no? Napaka-professional na pulis yun. Wala kang masasabi doon. Maliban sa siya nadikit kay Gloria. Pero wala naman siya masamang ginawa nung siya nakadikit kay Gloria. Saka diba? yung promotion naman niya, meritorious yun lahat Pinagdaanan above board, niya. lahat yun. Pinagdaanan niya lahat yun. Ako, nasaksihan ko yan. Hindi pa nga naitatalagang director sa MPD yan. Nakilala ko na yan nung araw Isinulat ko pa yan Lumabas pa sa bulletin Ang laking artikulo bago siya naupo sa MPD. Ngayon, ito niloko ni Isko yan naniwala si Rason na kaya siyang ipanalo ni Isko. Gayong itong si Isko, tumatakbong vice mayor ni Lim. Pagkatapos silang dalawang mag-amo nitong si Danny Lacunang, pareho silang walang niya. Meron silang foundation, di ba, yung nagnanakaw ng pera na foundation? Asenso Manileño. Asenso Magnanakaw Manileño. Iyan pong foundation, tinayo nila yan para pala magnakaw. Ngayon, habang tumatakbo sila na mayor si Lim, vice mayor si Isko, kinausap si Rason na siya ay ikakampanyang mayor. Sinasabutay si Lim ni Isko. Sino walang ya? Di ba unang-una pa lang, si Mayor Lim hindi naniwala nun na ginagawa ni Isko yun gayong lantara na yung kampanya ni General Rason, ang nakalagay Asenso Manileño. Yung mga poster niya, Asenso Manileño. Sino ba yung Asenso Manileño? Kasi wala namang hilig si Lim sa mga ganon. Pakialaman yung mga foundation. Basta importante sa kanya, yung kanyang tungkulin bilang mayor. Tama. Yung politika, hindi niya, yan. Hindi pinapakialaman ni Lim yan. Yung pailalim, titirahin ka ng mga politika. Hindi pinapakialaman ni Lim yun. Sapagkat wala siya nasa isip, kundi kung paano siya magsiservisyo kapag nanalo siya. Yun ang pinag-iisipan niya. Wala siyang panahon dyan yung mga intriga. Kayo ba, nabalitaan niyo ba, si Mayor Lim nasangkot sa mga intriga? Yung intriga na walang katotohanan. Wala namang ganun Hindi ba? Sumangkot ba siya ron? Nagsalita ba siya tungkol sa intriga? Wala kang maririnig na ganun kay Lim. Sa kabila nun, isipin mo yun kinakampanya ni Isko, pinaniniwala niya si Rason na kinakampanya niya na siya mananalo. Kasi tutulungan siya. Ilang boto nakuha ni Rason nun? Nakakaawa. Ang laki po ng ginastos. Ito, pinagtapat ito nung mismong nagbigay ng pera para sa kampanya ni Rason. Ibinigay ang pera dito sa dalawang walang hiya na ito na si Isko Moreno at saka dyan kay Danny Lacuna. Pinaghatian nila yung 50 milyones na pondo para gamitin sa kampanya ni Rason. Sila mga magbibigay sa mga tao, magbabayad Sila kunyari makinarya. Yan. Pinaniwala nila kasi ang nakasakay si Rason doon sa Asenso Manileño Foundation yun, hindi naman political party yun Di ba? Parang kabakan ni Bagatsing Yan.
Ganun po nangyari. Ginagaya nila si Bagatsing. Kaya, Bulag siya. paano magkakatotoo na may bearing yung mga yan? May mga follower yan. Wala nagsama-sama na nga sila noong 2013. Ilan lang nilamang ni Kwan Ni Ni Erap. Erap Kilim 30 mil lang Nako. Sa palagay ba ninyo sa nangyayari ngayon sa Maynila? Sa Maynila, Kwan, yung 30 mil na yun Oo. Kokonti yun sa mga taong nagagalit kay Erap at kay Isko. Tama. Hindi ba? Oo. Saka, yung 30 mil na yun sanggaling talaga yun. Diba? Hindi na nga sinabi na nga natin na nagtulong-tulong na nga sila lahat Lahat yan. Ha? Lahat na. Ano na i-contribute kay Erap nito mga binayaran niyang konsyal? Sinuhulan niyang vice mayor niya at saka yung mga iba pang mga leaders dyan. Yung ba katumbas lang ng nakuha mong boto labang Kilim? Si Lim hindi gumasta. Oo. Napakalaki ng bilang ng botante sa Maynila. Napakalaki. Comparatively doon sa yung 2013 election, doon sa 2010, 280,000 ang nilamang ni Lim labang kay Atienza. Oo. Wala pang biniling boto yan, ha? Oo. Wala. Parehas yun. Ibig sabihin, montik pang madisgrasya yung 30 mil. Kung si Lim pala, kung marunong siyang mamili ng boto, kayang-kaya mo nang bilhin yung 30 na yun. 30 mil na yun Dagdagan mo pa ng 10,000 yun sa mga financier lang, di ba? Dahil sa isang distrito, 5,000 lang yun Sa 6 na distrito. Di ba? 5,000 bawat distrito. Ayun na nga. Laki ng botante bawat distrito. Ayan, mga kaibigan, ganyan na nangyari. Ano ang ibig sabihin namin? Ako, ang ibig ko sabihin, katulad ngayon, presidential, ang eleksyon. Nasubok natin, si Lim, walang partido yan. Wala nga. Si Lim, dinala lang ng Liberal Party yan. Kasi dala niya nga si Noynoy. Si Lim, from the very start, di ba, una naging mayor si Lim, 1992? Tama. Ano ba partido ni Lim no? Wala naman Independent. Parang independent. May partiduhan yan, yung KKK, pero yun na tumutulong sa kanya. KKK. Pero hindi political party yun. Movement yun Di ba? Oo, KKK. Movement yun, hindi yung political party. Pag sinabi mo political party, iilan lang yan Oo. Nagpapanggap lang na political party iba, hindi naman katulad nung kay Erap. Hindi naman political party yun Party ng pamilya niya yun Political dynasty. Political Party. dynasty yun, hindi party yun. Eto po, ngayon, ang ibig natin sabihin, kahit po sino-sino pa man ang magtulong-tulong. Kaya yung sinasabi ninyo, si Rojas Anya, baka yan ang manalo ngayon. Bakit? Kasi sila nakaupo sa administrasyon. Liberal Party yan, so nakaupo ngayon Liberal Party, pwedeng dayain. Yan daya, nagagawa lang yan kapag ka masyadong dikit ang laban. Oo, tama. Pero, kung ang eleksyon po, mga kaibigan, sa eleksyon, tinatambakan ng boto, yan ang sinabi natin nun nung kumakampanya si Noynoy, mga tumatawag sa programa natin, paano gagawin natin? Baka dayain si Noynoy. Sabi ko, wala naman tayong ibang magagawa diyan kundi tambakan natin ng boto. Tama. Yung kalaban ni Noynoy. Para nang sa ganon, tatambakan natin ng boto si Noynoy. Para hindi nila madaya. Mahirapan sila. Ito nga yung kay Mayor Lim, yung 30,000. Maraming mga taga Maynila ang hindi makapaniwala na natalo si Lim nung eleksyon na yun.
Duda nga. sila kasi Smartmatic at saka kakampi ni Erap yung Comelec eh. Si Brillantes walang hiya yung di ba? Flying voters pa lang siguro yun. Hanggang ngayon nga binabanatan pa si Brillantes sa dyaryo, di ba? Oo. Oo. Sino ba yung bumabanat? Yung dahil doon sa Smartmatic, di ba? Oo. Ito ang ibig ko sabihin, kalimutan na natin yun. Nadaya wala Oo. tayong magagawa. Wala na. Ano bang magiging basihan mo para magprotesta ka? Kung halimbawa, dinaya ka sa PICOS machine. Wala Hindi katulad nun, merong mga election return. Oo. Hindi ba? Na itatali mo sa sa balota. Yung balotan to, hindi mo maipaliwanag kung anong klaseng balota ito Balutan yata yun. Saka anong ebidensya mo na talagang binilang no. ng tama yung boto mo? Pagka bumoto ka may lalabas pa resibo. Congratulations. Yun parang na nakatulog. parang slot machine Hindi ba? Kaya maganda yung invention ng isang Pilipino no? Yung parang PICOS machine din, pero pag pinasok mo yung balota mo, ang lalabas na Meron resibo kung ano yung talagang mga binoto mo. Oo, nakalagay doon. Para may ebidensya, para makita May mo. pagkukumparahan ka. Ibig sabihin, yun Kaya mas talagang maganda yun nabilang yung Oo. pangalan na yun. Yung binoto mo Yun. talagang yun. Nagrehistro. Eh, ang katwiran naman nila dyan, ang makina, ang mandaraya yung tao. Yung makina, hindi. Sino ba nagpo-programa ng makina? Ayun, oo. Ngayon, bago mo maipaprograma yan, ay matindi gagawin mo. Sisirain mo yung pinakaano niyan. Kaya nga, ano ang magiging epekto kapag tinambakan mo ng boto ang isang karapat-dapat na kandidato, pinagtulong-tulungan ng mamamayan, na iboto ang isang kandidato, ito'y sa kabila na ang mga leader, pabayaan nyo sila, barangay, ilan lang yan pagsamahin mo lahat yan, politiko, leader, simbahan, reliyon, pagsamahin mo sila lahat, kontra sa kabuuan ng mamamayang botante. Ha? Dadami ba sila doon? Hindi. So pag nagkaisa yan, yung mga mamamayan, tinambakan mo ng boto ang isang kandidatong dapat manalo. Pagkatapos, dinaya. Ano magiging resulta? Gera. Oo, magkakagulo tao. Paano mong dadayain ng isang kandidato na maraming bumoto? Tama. Pag dinaya mo yan, mag-aalsa yan. Oo, Hindi maniniwala yan Hindi ba? tama. Oh. Pag niloko mo ang eleksyon, huwag mo sabihin pikos-pikos machine yan. Ikinamadan nyo na yan. Oo. Kung hindi gano'n na maging resulta sa inaasahan ninyo, na matatangay nyo ang tao sa pamamagitan ng hikayatin sila sa impluensya ng kanilang boto sa survey. Tama. Kung hindi magpa-impluensya ron, Yun. binayaran ninyo, kung binigyan ng barangay o ng mga leader, binayaran yung mga botante, pagkatapos, ibang ibinoto nila, yung totoo ang ibinoto nila, yung karapat dapat na manalong kandidato ang ibinoto nila. Wala na. Kahit binayaran mo sila, kahit akala mo may impluensya mo ng survey, katulad ng ginagawa ngayon, hindi si Duterte pinalalabas maliit. Ay nako, sabi ni Joey Salceda, Oo. pumunta ka doon sa Mindanao Bisaya. at saka sa Visayas, kikilabutan ka. Tama, puro Duterte. Sapagkat ang makinarya ni Duterte, hindi niya tinatag. Oo. Ang makinarya ni Duterte direktamente botante. Walang nakikialam na leader-leader. May umeepal pero wala yun. Wala. Mga kupal lang yun. May mga nagpapalabas ng press release nila, wala naman sila, hindi naman sila in-appoint ni Duterte. On their own, ginagawa nila yun. Pero ganun pa man, nakakatulong yun. Konting tulong lang yun, wala yun. Kaya sabi ni Joey Salceda, pumunta ka dun sa Mindanao. Matalino yun Alam ba si Joey Salceda? Technocrat yan. Magaling, no? Sasabihin mong gaganyan, pangit yan. Oo. Pangit Abay, technocrat yan. Magaling na ekonomista yan. Yan ang totoong ekonomista. Tsaka analyst yan. Political analyst si
si Joey. Oh. At Kaya, saka hindi madaldal yan na Oo. mayabang. pagka lang tinanong mo, Pag kanya nagsalita yan, pinaliliwanag. totoo ang sinasabi niyan. Hindi dahil sa siya, binayaran. Yan. Ha? Eh, noon nga kay Gloria, sumisipa yan eh. Di ba? Tama, Pag oo. nagle-lecture yan eh. Eto, ayaw ng lola mo. Yan ang Yung talagang, pinipresenta niya, ayaw daw ng lola mo. yung mga Eh, si political, Gloria yun eh. yung mga political analyst ngayon, hindi ubra kay ano. Yan ang talagang analyst. Kaya Talagang Seda, no? factual ang sinasabi. Base sa realidad. Yan. Hindi yung fiction. Wala eh. Ito mga napapakinggan nyo. Sila Mga kasimple. professor, De Vera, mga kung ano. Wala yan. Lawa yan. Hindi, mga wala. Hindi Lawanit yan. Ano yan? Mga ganito yan, oh. How much is that doggy in the window? Yun. Hindi nila, Ganun yun. Hindi nila alam nangyayari sa ground. Hindi, sila sa libro lang. Tsaka sa nababasa, Oo, sa sa nababasa nababasa. sa TV. Si ano, sa ground, bumabase. Sa lupa. Yung survey, tsaka yung mga political analyst, ang ginagawa niya, nagsasabuatan sila eh. Nagsasang-ayunan sila sa isa't isa Oo. para mag-exist sila pareho. Ah. Ayaw nila magkontrahan para pareho sila mag-exist. Dahil kung kukontrahin nila isa't isa, baka isa sa kanila o pareho sila walang hanap buhay. Pero mo, Ba? Dapat mag-coexist ang hanap buhay nila. Ang ginagawa nila, pinagtutulungan nilang impluwensyahan ng isip ng tao. Nako. Yung hindi halata, hindi mahalata ng publiko na isiniswing nila ang pag-iisip ng publiko sa isang paniniwalang sila lang ang lumikha. Sila Bakit lang mo ang naman sila nag-drawing. paniniwalaan, di ba? Halimbawa, si Grace po, Oo. idinodrawing. Drawing Ito na. niya, Oh, yan. Grace po. Ang Eh, great po. saan galing yung Grace po na yan? Oo. Ha? Mm. Para saan yan si Grace po? Oo. Para saan? Sige nga. Si Maroas, para saan? Nako po. Puro drama. Umaarting di naman nakakaiyak. Mag-rehearsal ka muna. Umiram ka ng script sa ABS-CBN, Maroas, Oo, ha? oo. Yung mga... Balikan mo yung Flor de Luna kung gusto mo. Hiramin mo yung lumang script nun. At pag-aralan mo kung paano magdadrama ng kapanipaniwala. Umaarte ka na, hindi ka pa pinaniniwalaan eh. Ang pangit. Ganon din si Binay. Nako Ay, mas po, lalo si yun. Binay, oh. Buko na, magnanakaw ka na. Wala Kaya- ka na, Binay eh. kaya akong dininiwala. Ay, isipin mo, segunda pa si Binay. Ba? Eh, galit na tao dyan. Sukan-sukan na yan. Kulelat yan eh. Mga chigunda pa. Kulelat yan. Oo. Daig pa ni Duterte yan eh. Oo. Di hamak. Number 1 si Duterte, kung tutuusin ba, eh, bakit nasa pangapat? Oo. Binabaliktad nila, hinuhokus-pokus nila. Binayaran. Akala nila, kasi ito ang isang purpose ng survey tsaka yung mga political analyst. Tandaan niyo itong sinasabi ko. Kaya hindi sila nagkokontrahan, nagsasamahan silang ganun. Sapagkat kailangan mag-exist silang pareho. Oo. Ito ang justification para paniwalaan ng tao ang resulta ng isang eleksyon. Pero kahit gawin nila yan, kung ang tao pipili ng totoong kandidato, katulad nung kinuwento natin kanina sa panahon ni Mayor Lim, Mm-mm. walang nagawa eh. Yung nagsabuatan eh. Kasama na nga reliyon, lahat na nga sila eh. Lahat na nga ng political leader. Hindi natalo si Mayor Lim eh, noong 2010 eh. Hindi. Di ba? Sa kabila na pinondohan pa ni Erap si Atienza. Hindi ba? Oo. At lahat nabili nila. Nabayaran nila lahat. Tsaka bakit mas kapani-paniwala si Governor, ano yung pangalan nun? Joey Salceda. Joey Salceda. Kasi si Joey Salceda, politiko. Kaya pwede siya sa political, maging political analyst. Kayo hindi kayo naging konsyal eh. Magsasalita kayo tungkol sa politika. Di ba? Oh. Saka ganito lang yan eh. Karamihan siya nagsasalita na nagpapakilalang political analyst. Ano ba sila?
Ano sila? By profession, ano sila? Walang ganong profesyon. Hindi. Hula-hula. Ang trabaho nila, profesor eh. Oo. Oo. Sa mga universidad. Ito, bibigay ko sa inyo example. Kayo ba meron na nakita? Halimbawa, Conservatory of Music. Lintik, mga malalaking pangalan dyan. Lucrecia Casilag. Oo. Di ba? Saan nakilala si Lucrecia? Sa musika. Hindi ko sabihin. Oo. Pabayaan mo munang ipaliwanag ko. Mm. Sa anuman larangan, walang sumikat na itinuturo mo, halimbawa, music, ikaw yung nagtuturo. Pero hindi ka sumikat na singer eh. Hindi ka sumikat na pianista. Tama. Ang sumikat, yung tinuruan mo lang. Oo. Kaya, mas magaling sa'yo, yung tinuruan mo lang. Kasi yun talagang may talent na yun. Kasi yung knowledge na tinuturo mo, acquired lang yung knowledge mo eh. Hindi naman natural sa yung gift yun eh. Hindi regalo sa iyo yun. Hindi natural sa iyo ang pagiging isang musician. Bagamat may puso ka sa musika. Tama. Pero hindi nangangahulugan may regalo ka. Oo. Gifted. Na ikaw isinilang na talagang meron ka na sa katawan ng music. Ha? Eto, nainganyo ka lang. Natangay ka lang. Hindi ba? Nang iyong hilig. Oo. Yung sa'yo, hilig lang yung nagdala sa'yo dun eh. Hindi yung iyong talent mismo. Yun naman nag-aral, may talent na yun. Oo. Gusto niya lang ma-develop yung kanyang talent, kaya siya nag-aral ng music. Kaya yan, Sabihin mo sa akin, sino nagturo ng mascom na sila, dahil sa pagtuturo nila, tapos pumasok sa profesyon, sumikat sila. Tignan mo, sa radyo, puro malalayo eh. Sumikat sa radyo, puro hindi naman mga mascom graduate eh. Hindi nga. Si Rafael Yabot, ano ba yun? Di ba Kernelan yun? Oo, tama. Si Paing Yabot. Oo. Si Damian Soto. Ayan. Abay, wala, taga-Tondo lang yun eh. Oo. Ang eskwelahan kasi ng radyo, hindi naman yung mga universidad eh. Tama. Ha? Ang eskwelahan ng radyo ay yung University of Common Sense. Oo. Kahit nagtapos ka pa ng journalism, nagtapos ka ng mass communication, Oo. ha? Kung wala kang common sense, Naku. paano mo ipapractice yan? Tama. kaya yung mga political analyst, makikita mo puro ang mga salita niyan, generalization. Ito, tinuturo na namin sa inyo na maaaring makaapekto sa amin para hindi kami kumita sa eleksyon. Oo. Isa yan, yung pagsasabi ng katotohanan. Tama. Pero binabahagi namin sapagkat ang gusto namin mas importante na matuto ang publiko. Malaman ninyo ang klase ng panlulokong ginagawa sa publiko. Oo. Siyempre, pinalakas ka sa survey. Tapos yung survey mo, patototohanan naman ng analyst. Ha? Sususugan ng analyst. Pagkatapos, lalabas sa resulta, yung parehong sinabi nila, naging resulta ng PICOS. Ha? Di siyempre, ikaw na tanga, maniniwala ka. Kala mo totoo. Kahit hindi ka naman sumali ron. Gusto ko talaga si Duterte, halimbawa, di ba? Binoto mo talaga si Duterte. Pero lumabas, isa sa 3 gago. Ha? Nakalaban ni Duterte. Maniniwala ka na lang. Basta-basta. Nako. Paano hindi mo alam kung paano nila kinondisyon ang isip ng tao para sa ganong resulta. Mind conditioning yan eh. Oo. Ha? Nagpapa-bandwagon effect. Pati yung bandwagon. Saka masama itinuturo sa tao. Sabi ni Kasimple, hindi naman niya iniintindi yung issue ng corruption eh. Nako. Ay. Kailangan may nagagawa. Isipin mo kagaguhan ng taong yun. Ha?
hindi daw- Naninirapan ng moral values, no? Hindi, kwan. para lang i-justify na si Binay malakas pa daw. Naku. Kahit na sa ang daming akusasyon ng korupsyon. Tsaka yung mga kandidato na yan, tandaan ninyo, yung si Joey Salceda, independent siya sa pagsasalta niya. Oo. Hindi ka mukha itong nagsasalta mga analyst na ito. Yadba. Ito, may sariling kandidato na ina-analyze. Oo. Kahit Di ba? isang May babae, kliyente. ganun din. Oh, Diyos ko, professor ba itong mga ito? Kumukuya-kuy lang sa bahay, no? Ah. Tapos nag-a-analyze. Ngayon, kahit hindi tayo nakaabot sa inabot nilang pag-aaral, hindi naman kami tanga. Oo, tama. Para hindi namin maintindihan yung ginagawa ninyo. Tsaka Hindi naman namin kailangan magtapos para maintindihan namin na nanloloko sila. Tama. Di ba? Ganun po yan eh. Madalas naman natin sinasabi yan, hindi naman kailangan nakapagtapos ka para Oo. hindi naman katibayan yun eh. Ang Para, tagal-tagal nagsasarbe, magtataka ka. Wala, ni pangalan ni Duterte, wala sa listahan. mo, kailan lang lumito? Nung malaman nila, malakas nga pala talaga. Nakala nila nung sinali. napapahiya na sila, Oo, di ba? napapahiya na sila. Punta sila Kasi sa- marami nang nagsabi, ng ay Bisaya." nanloloko kayo ng Pero yung mga survey. political analyst nga, hindi binabanggit si Duterte Hindi. kahit minsan. Oo. Ayaw lang banggitin. Hindi nga kasali sa SWS. Sa Pars Asia. Ang tagal. Kaya ako, hindi ako niniwala bakit wala si Duterte dyan. Buti pa si Vilma Santos naroon eh. Oh? O isipin mo, paano magkakatotoo yun? Nung panahon yun. O sige, bago tayo magpatuloy ilan po munang mahalaga mensahe mula po sa ating himpilan. Magbabalik kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. Hataw sa balita at komentaryo. Buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo. Mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid. Palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong issue at kaganapan. Positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan. Programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. DWBL 1242 8 Trimedia Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Alas 9:46 na ang ating oras. Hatid sa inyo ng Oxybright. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Samora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Ang PAGCOR po mga kaibigan, ito at 24 na magagaling na amateur at professional Pinoy photographers ang nagwagi kamakailan sa 3rd PAGCOR National Photography Competition na may temang Tatak Pinoy. Ang kanilang mga larawan ay napili mula sa mahigit 7,000 photo entries na naisumitis ng libu-libong photography enthusiast mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ayon kay Maricar Bautista, Assistant Vice President for Corporate Communications ng PAGCOR, ang mga nanalo sa kompetisyon ay nagmula sa magkakaibang kalagayan sa buhay, kasama na dito ang isang may bahay, call center agent, OFW na nakabase sa Qatar, mga college students, kawani ng gobyerno at isang batikang litratista. Ang bawat isa sa 12 grand winners ng conventional category ay nag-uwi ng premyong 75,000 pesos at trophy, samantala ay tumanggap naman ng tig 30,000 o 30,000 pesos at trophy
ang 12 grand winner sa mobile category. Sinabi ni Bautista na marami sa mga entries na natanggap ng PAGCOR ay nagmula pa sa malayong probinsya gaya ng Batanes, Zamboanga, South Cotabato, Cagayan de Oro, Davao, Misamis Oriental at Camiguin. Kanyang idinagdag na ang libu-libong photography enthusiast na sumali sa kompetisyon ay isang patunay na ang third photography competition ng PAGCOR ay isang malaking tagumpay. Ito balita mga kaibigan nung palang linggo umalis si Siegfried Mison, yung commissioner ng Bureau of Extortion and Immigration. At naglamyerda sa Amerika. Hindi natin alam kung kasama si Valerie Concepcion. Baka magpapa-check up kung buntis na. Oo. Hindi natin alam kung gano'n. Nakabuntis na ba si Lolo? Alam mo naman yun Hindi nga natin alam. Kaya sinasabi natin, hindi natin alam kung kasama si Valerie Concepcion sa pag-alis ni Mison noong linggo. Papuntang Amerika. Baka kasama o hindi si Valerie Concepcion para magpa-check up sa Amerika kung buntis. Masama ba yun? Hindi. Nasabi lang na. Pa-check up yun. Dapat ang babae nagpapa-check up talaga yan. Okay, buntis ka hindi, no? Oo, check up. Baka mami. Alam mo ba sa saan ba yun? Sa Indonesia ba? Saan ba yun? Nangyari. Isang bansa ito, Indonesia o Malaysia. Nasa internet to hindi ko imbento ito. Akalain mo nahatulan yung isang lalaki na nakabuntis sa pamamagitan ng daliri. Maniniwala ba kayo doon? Ba? Nademanda siya, kasuhan siya ng rape. Rape nabuntis yung yung babae. Daliri lang ang ginamit niya. Paano nangyari yun? Isipin ninyo yun. Di ba? Mari nag-masturbate muna siya siguro. Di ba? Pagkatapos Gusto pa naman niya detalyado. Ano malay ko? Ba't ako tinatanong mo? Hindi naman ako yun. Pinagpapawisan Hindi natin malaman yan. Ngayon, alam nyo, ito pinakamasamang balita. Ginawang gago ni Mison si Pinoy. Ay, bakit? Si Ochoa. Mga mukhang pindeho ito Ay? Si Dilima, baka kasabwat ito. Alam niyo kung bakit? Si Mison po, nakapagtataka, paano naging naging Immigration Extortion Commissioner yan? Tanong mo, bakit? Bakit? Green card holder bawal yun Oo. Paano nangyari yun? Mayroong pandaraya, perjury. Mga kaibigan, green card holder, baka kaya nagpunta ng Amerika ito kasi lumabas na ang balita Di ba nai-announce na natin ito pahapyaw nung kamakailan? At lumabas na rin sa hataw, sa column ni Ka Jerry, na ito ay green card holder ayon sa reliable source. Reliable yan Kala ko ayon Di magdemanda ka nga. Sige nga. Wala naman yun. Kala ko ayon kay Goldberg Hindi. Ngayon mapapansin mo, bakit umalis? Mag-aayos ng papel. Bakit umalis bigla si Mison? Papuntang Amerika. Bakit kaya? Alamin natin, di ba? Sa mga darating pong araw. Kukwento ko lang yung pindeho ba na banggit ko kanina? Oo. Kasama yun. Kasi merong kwento, ito pa isa nasa internet din. Napin nyo ito, merong ron pinindeho na hapon. Alam niya, yung asawa niya may kalaguyo na abogado Yung asawa niya, babae, may kalaguyong abogado. Alam mo, ginawa nung hapon. Pinuntahan yung lalaki
bugado pa man din. May dala siyang yung pamutol ng damo. Oh. Binugbog niya yung yung kabit nung asawa niya. Pagkatapos pinutol niya yung ari. At yung ari hinagis niya sa inodoro at ipinlas yung inodoro. Ipinlas sa inodoro yung ari. Sayang. Hindi ba? Pero wala yan eh. Oh. Sa alam ko rito sa atin eh. Nakwento rito sa atin. Hindi ba nung minsan merong nabiyuda. Magandang biyuda eh. Ngayon yung biyuda, nung namatay ang asawa niya, pinatanggal niya yung kwan. Yung lawet. Oh. Ginawa niyang souvenir. Pinireserve. Ba? Ha? At idinikit niya ito sa dingding. At tuwing gusto niya maglaro, nilalaro niya yun. Ngayon, isang araw, itong kapitbahay niya, kapit kwarto niya, mamboboso rin eh. Oh. Binusuhan, nakita ngayon, ganun pala ginagawa niya. Ang ginawa niya, nung kapitbahay, nung umalis na, yung babae, ang ginawa nung gagong lalaking kapitbahay niya, tinanggal yung ari nung asawa niya ron, yung dinikit. Tapos binutasan niya. Nung nakita niya parating na yung babae, Ayan na. abay, inilagay niya doon, inilawit niya yung kanya ron. Naku. Yung kanya nilawit niya. Siguro, iniisip niya paglalaruan. Diba? Nung babae. Pagpasok nung babae, dire-diretso sa kusina eh. Pagkatapos kumuha ng kutsilyo. Naku po. Akalain mo tinagpas yung yung lawit. Tapos sabi ng babae, honey, lilipat na tayo ng bahay. Ang sakit nun. Ito, meron tayong mga text ha. Basahin natin. Si Totoy ng Gagalangin, Tondo. Gandang umaga mga kahataw, malapit na masira ang Maynila. Dahil sa, ito ka pa nga pala, no? Maynila, Di natin napag-usapan ito, bukas siguro. Kandi, ginawa ni Erap, Lander Estrada. Ayun, ang Pandacan Oil Depot, wala na. Baka ang Maynila, bilhin na rin. Please lang mga bobotante, bumoto naman tayo ng tama. Patalsikin ang magnanakaw. Ayun po, Pandacan Oil Depot nga pala, inihahanda na ni Erap ang pagkakakwartahan. Tinanggal. Gagawin daw commercial yan. At residential. Naloko na. Na leche na mga taga Maynila, Manila Zoo, nakita ninyo. Wala nang laman. Inote nyo, tagasan nun. Isipin mo, pinatuloy yung pagtanggal ng oil depot. Ewan natin kung ano magiging resulta ho niyan. Kasi noon, hindi pinayagan ni Lim yan eh. Oo. Bakit to? Ang dahilan lang nila, sasabog daw. Nung pinanganak sila, tanongin mo yung nagsasabing sasabog. Wala, hindi pa siya tao, nandun na yun. Yung oil depot. Oo, tagal na nun. Na kung sasabog yun, talagang sasabog yun nung araw pa. Oo. Paano mo mapasasabog yun kung meron namang mga security measure yun? Di ba? Hindi naman basta-basta sumasabog yun. Ang nakakatakot sumabog, sabi ni Mayor Lim, yan yung truck Yung oil na, tanker. na kumukuha ng gasolina. Di ba? Yung mga truck, nakikita mo yun, may lamang gasolina yun. Tama. Yun Timon, nakalagay doon 50 feet. Smoking. Yung distansya, no smoking. Di ba? Ibig sabihin, delikado yun. 50 feet lang eh. Hindi ba? Sabi ni Merlim, yan ba, hindi delikado pag sumabog? Delikado. Yung gasoline station, gaano karami ang laman ng isang gasolinahan? Hindi ba nakakatakot yung pag sumabog? Delikado rin. Bawat kanto may gasoline station. Kaya ang Malacanang noon, di ba nag-cabinet meeting pa si Gloria doon? Para lang malaman. I-prove na, walang ganong danger. Hindi, walang panganib. Wala naman eh. Hindi ba? Kasi nakialam na Malacanang, although issue sa Maynila Kasi lang yun. Kasi sabi nung Big 3 noon, papasanin ng publiko yan, yung presyo ng, ipapasa namin sa publiko yung paglilipat namin sa ibang lugar, yung presyo ng mga Ito, produktong tatapatin ko na kayo. Oo. Di ba minsan, sabi ko nga sa inyo, meron akong pinakiusap sana nung kay Mayor Lim. Pagkakapirahan to, pagkakapirahan.
hindi ho ako hihingi ng pera hindi ho kami magnanakaw ng kahit 5 Oo. na manggagaling sa taong bayan. Mm. Alam mo kung anong pabor hinihingi ko nun? Ano? Yung may lumapit sa akin eh. May lumapit sa akin, nag-offer ng malaking pera. Kung natuloy yung transaksyon. Mm. Alam ba kung ano, in-offer? Ano? I-dismantle, sila magsasagawa ng dismantling nung ano. Yung pag-dismantle, pag-salvage. Nung mga tanker. Ang laki palang pera nun. Mm. Yung magdi-dismantle ka Oo. lang nun. Napakakapal. Alam mo kung magkano offer sa akin? Magkano? 10 milyon, milyonaryo na sana tayo atong. Oh. Kung natuloy yun. Oh. Sayang. Eh, palibasa, hindi naman si Mayor Lim may ano ron. Oo. Kaya lang, pwede niyang gamitin yung kanyang posisyon. Oo. Bilang mayor sana noon. Ano? Oo. Eh, kaya lang, di natuloy. Sayang. Di ba? Ang may desisyon na nun, private kasi yun eh. Oo. Ang magdidesisyon nun, yung may-ari ng mga dipo na yun, di ba? Yung mga oil companies. Ito naman, si Roy Balbuena ng Antipolo, kapag tumakbo sa pagkapangulo sila po, Rojas, Binay at Duterte, malamang si Duterte ang mananalo dahil baluarte niya ang buong Mindanao. Oo. Nagangan na magkaroon ng presidente mula sa kanilang rehiyon. Okay siya, walang bayad ng korupsyon at patatahimikin niya ang mga kriminal. Isipin ninyo, mga kaibigan, si Duterte, nung dumating dyan nung mayor dyan, magulo dyan Oo. sa Davao, bago siya naging mayor. Napatahimik niya yan eh. Ano sabi niya nung in-interview siya sa Newsweek o Time Magazine ito? Oo. Sabi ni Duterte, ang idol ko kasi ay si Mayor Alfredo Lim. Yun ang sabi niya. Di ba? O kaya pinatahimik niya. Pero ang ginawa ni Duterte, kinausap lahat yan. Pati mga rebelde, lahat yan kinausap. MPA. O, nakipagkasundo naman sa kanya, di ba? Kaya naging tahimik ang Davao. Kapag nag-a-apply ang tao, kailangan ng pulis at NBI clearance. Good moral. Bakit pinayagan na kumandidato si Mandarambong Erap? Kumulekta, Comolec at Suprema Court, Supreme Court. Supremo ko kasama yung mga abogadong Koreano at Canadian. Magkano Korean at Canadian, Kanadito. Bakit nyo pinayagan mga Hinduropot? Thanks. Sino ba yun? Nag-text na yun. Itaas nga natin ng konti. Ito. Sabi naman ni Mix ng Pasay, good day, Ka-Percy. Pinakakulelat pala ahensya ng gobyerno ay ang Office of the Vice President ni Binay. Di nakataka-taka, tama yan. Tama naman yun eh. Hehe. Hindi na, magtaka na lang kayo. Taga Makati ba kayo? O yan. Mahirap kayo. Wala kayong sariling bahay. Yan sa Makati. Sana inuna na kayo ni Binay. Oo. Ilang taon niyang inawakan, no? 5 taon. Wala. Yun lahat ng tanggapan ng gobyerno Tungkol sa housing. na pwede kayo magkabahay, hindi kayo binigyan ng bahay. Di ba? Pinalayas Oo, hindi pa. nabigay. Tinadyakan pa kayo dyan sa Makati. Sabi naman ni Marvin Kapili, nung high school ako, marami ako nakakausap na kaklasiko at barkada na gumagamit ng marijuana. Ang epekto lang sa kanila ay food trip. Gaganahan ka kumain at halos maubos mo ang isang palangganang kanin. Pakibati po ulit Mama Bibian at ng buong Kapili family. Salamat po sa Hataw team. Yan. Wala na tayong oras eh. Oo. Dahil nandyan na si Dr. Ray Salinel, susunod na po sa atin ha. Tabayanan po ninyo, kalusugan ay kayamanan. Hindi, wala pa pala. So habang inaabangan natin, kami muna pagtyagaan nyo. At pagtsatsagaan namin itong text nyo. Ito, si Archie Guerrero naman ng Maynila. Good day, matanong ko lang, bakit si Salceda maglilingkod daw kay Mar Rojas at di bibitawan yung posisyon hawak niya sa Bicol? Ba, hindi natin alam. Kaya yun nga maganda kung Rojas siya, pagkatapos siya nagsabi na si Duterte mananalo. Oo. Pagka Ibig naging sabihin, four-cornered fight, Hindi bias. hindi siya nanloloko. Oo. Nagsasabi siya ng totoo. Tama. Ngayon, may mga taong ayaw na nagsasabi ka ng totoo eh. Hmm? Di ba?
magustuhan kaya ni Rojas yun. Yung balita na yun. Si Norman Texon, yung nag-text kanina, hindi natin nabanggit ang pangalan. Si Donald naman ng Tondo, sabi niya, tunay na masarap, pangarapin talaga yang pagbabago dito sa lipunan nating halos patapon na. Kung meron lang sana 5 Mayor Fredlim at 5 Mayor Duterte, 10 na yun, no? Sana maimbento yung imprenta, no, ng tao, magpapa-imprenta ka ng tao. Di ba sinasabi nila may clone. Imprenta na lang gawin natin. Inventoin ninyo magka-imprenta ng tao. At naghahayag ng tama at katotohanan tulad ng programang Lapid Fire, Katapat at Hataw sa Balita. Alam niya lahat ang pamagat ng programa natin. May nakalimutan pa kayo kasi nung araw, siguro maliit pa si Donald noon. Ang pamagat ng programa ko, 2x2. Ba't napunta sa iba? Nanakaw lang gayon na, bahala. No, Nandun pa ako nun sa impila ng gobyerno. Na ngayon, tunay na magkakaroon ng katagumpay itong bansang ito sa mga kamalian at kabulukan. Salamat po. Ngayon, hindi na kailangan mag-isip ang mga taga-Maynila. Sino iboboto ninyo? Kasi ang balita ito, baka hindi nyo pa ho alam. Si Isko Moreno raw nung isang Webes, nagsalita sa telebisyon kung in-interview. Ba? At nagpahayag na siya'y tatakbong alkalde sa 2016. Ayan po, pinag-uusapan, Alam niyo raw ang pinagsasabi ngayon ni Isko doon sa kanyang mga supporters na natitira. Nilokoan niya ako ni Erap. Pinatatakbo ko senador, pinangakuan ako, nabibigyan ako ng 200 milyon. Pagkatapos 30 million lang ang binigay, hulugan pa. Kaya tatakbo na lang daw siyang mayor. Bukas na natin tutuloy kung ano pa. Di ba sinasabi natin, ang paniwala natin, tatakbong mayor yan. Ayan isa-isa na nagkakatotoo lahat. Ayan na. Nandiyan na si Dr. Ray Salinel Jr. Magpaalam na tayo. Okay, maraming pong salamat. Hanggang bukas pong muli. Ito po si Rose Noel. O naman si Peter Palasca. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay dito sa Hataw sa balita at komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si atong mama. Buhay po kayo. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, kami po ipansamantala magpapalam. Babalik bukas sa kanturing oras at timpilan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Iskam Moreno. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado.